Sa ilalim po ng pamumuno ng ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos, mas kinaigting pa ang infrastructure spending and developments na siyang front and center ng Philippine Growth Strategy sa strategy ng bansa, na siyang naglalayo na i-reverse ang decade-long underinvestment in infrastructure with the Build Better More programs. Kasama sa isinusulong ng DPWH, particular na ating ahensya dito sa Region 4A, ay ang mga infrastructure flagship programs, particular na ang mga sumusunod na proyekto under the Luzon Eastern Seaboard Road Network System, the construction of Lopez Viaduct along the Maharlika, the Lopez Quezon, and the Maharlika Rehabilitation. Na sa ganun ay mabigyang prioridad ang pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa mga pangunahing kalsada sa riyon at ma-maximize ang paggamit ng mga motorista po dito. Sa kaalaman po ng lahat, yung pong ating existing na Maharlika Highway, kung pamilyar kayo, simula po yan dito sa Mikalamba, stretching all the way to Tagkawayan, Quezon. Pero yan, dire-diretso po yan hanggang Mindanao. Pero dun po sa bagong Pilipinas natin, meron po tayong massive rehabilitation ngayon ng Maharlika Highway. Yun yung mga nakikita nyo dyan ng mga siguro dahil ang tagal na rin po ng mga kasada natin dyan sa Maharlika. Meron po tayong 2024 ngayon na ongoing rehabilitation ng Maharlika Highway. Yung po mga hindi pa natin na po fully widen dito, kukunin na po natin para ma-maximize po natin yung road width nito. This is in line para yung po mga motorista natin na may plano na mag-travel from Manila or from further north na gusto nila pumunta sa further south all the way to Bicol and Visayas area, meron po silang madadaan ng freeway na maayos para sa mga motorista. Although meron po tayong din na under the public-private partnership na ginagawa ng ating mga kasamahan sa industriya. Meron po tayong public-private partnership na ginagawa ng mga toll road. Ito po yung sa TR4, extension ng TR4. Kung nakikita nyo po, ongoing po ngayon yan. Ito po yung magsisimula sa Santo Tomas all the way to Lucena. Pero toll po ito. I don't know the exact timetable of the said PPPs when it will be completed. Pero in line with this, yung po mga propose natin mga bypasses, kagaya na lang po nitong Alamino San Pablo bypass, the 11.58 kilometer national roads, once completed, malaki po itong tulong, lalo na po doon sa traffic decongestion ng Maharlika Highway along San Pablo. Kasi talaga medyo lalo pag mga ano natin, mga holiday season natin, yung mahal araw, yung mga ganyan, medyo talagang nagtatraffic dyan sa area. Pero once completed, malaking tulong po ito kasi yung hindi naman po hihinto ng San Pablo, they can go directly to Chaong. Pero kasama na din po nito, once ma-open din po yung TR4 from Santo Tomas all the way to Lucena, definitely madedecongest po ang traffic along Maharlika Highway. If you have seen earlier, yun din pong ginagawa natin ang Ono Taytay Lake Diversion Road. Ito po yung kalsada na nakalinya dun sa under UPMO na ginagawa na ngayon yung Laguna Lake River Network System. Nag-start na po yan dito sa area ng I think ng Bikutan, papunta po yan ng Calamba. Pero ito po kasing ginagawa natin, this is in the part of Rizal. This is locally funded under the initiative of our beloved representatives from the Rizal provinces. Nag-initiate po sila para ma-locally fund yung start nitong mga Angono Taytay natin na to. Pero nakalinya naman to doon sa LLRN para yung sa development ng construction nitong LLRN natin, merong dito sa papuntang Calamba at the same time from Rizal pabalik din ng Laguna. Those are some of the major infra projects that the Region 4 is currently conducting. Meron din po tayong 40 kilometers east lateral road
ito po yung sa may stretch ng Aguinaldo Highway. Kung sobrang traffic po kasi itong ginagawa na itong ating existing Tagaytay Nasugbu Road from Santa Rosa Ulat, aahon kayo, especially pag weekends, marami po kasi tayong influx of tourists na pupunta ng Tagaytay. Ina-address na po natin to through the east-west lateral road from Aguinaldo all the way to Magallanes. These 40 kilometers will end in Nasugbu. So malapit na po itong matapos. So yung po mga turista natin na dadaan lang naman ng Tagaytay, pero eventually ang kanilang route is along the beaches of Nasugbu, Lian, Calatagan, or yung iba po babalik ng Lemery. Meron na po tayong alternative national roads na bypass road na ginagawa dito. Ito po yung East Lateral Road natin. In line with that, last year we have also started constructing yung flyover dito sa Tagaytay Nasugbu along Mendez. Kasi kung mapapansin nyo, doon sa Mendez Junction na yon, doon nagka-traffic. Kaya umaabot yan hanggang dito sa sentro ng Tagaytay. Pero meron po tayong ginagawa ditong flyover. What's the total length of the said flyover, Andrew? 700 meters. So once completed, itong 2 lanes na to, malaking tulong para ma-decongest po yung traffic along this Tagaytay Nasugbu Road. Those are some of the projects that we are been constructing from previous years till now. Some are nearing completion. Hopefully, funds will go on. Naka-multi-year naman yan. Vetted naman ng NEDA yan. And kami naman dito sa region, yung full feasibility niyan has already been completed. Yung kanina din po, yung Lope, yung ating Hondagua Roma Point, iko-connect po natin yung bayan ng Quezon ba yun? Alabat, and also all the way to Lopez Quezon. So hindi na po magbabangka yung mga tao. Ano po ito this MSR junction, the Hondagua Roma Point, the construction of bridge with a length of 1.42 kilometers was proposed to connect the MSR junction Kanda Hondagua Roma Point Road and the Lopez Hondagua Roma Port and provide access to remote areas in Quezon Province. This is the first time na locally funded gumagawa po tayo ng tulay na more than 1.42 kilometers na locally funded, although multi-year release to. I think this is the first time na ginagawa po ng DPWH na hindi siya foreign assisted, hindi siya loan assisted, hindi siya PPP. This is locally funded. Kaya siguro in the years to come, I think ang timetable namin dito, hopefully if funds will be released, it can be completed by 2026 or 2027. 2027. Yes. So yun lang po yung ilang infrastructure activities na ginagawa po ng Region 4A. By the way, we also have 16 district engineering offices. Hindi na lang po namin napapunta dito. I have 16 district engineering offices. Meron po yung governed and headed by district engineers, 16 district engineers. So meron po tayong mga project doon sa area nyo siguro kung napupunta kayo. Meron diyan mga ini-implement na lang po ng mga district engineering office, not by the regional office. Pero kasama na din po yan doon sa mga ina-accomplish natin as part of the GAA allocations natin, especially for the year 2024.